Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay humahalo sa asim ng pinakuluang sampalok, bumabalot sa maliit at maalinsangang kusina. Pinahid ni Tala ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kamay na may bahid pa ng kaliskis ng isda. Sa kabila ng init, may kislap ng galak sa kanyang mga mata. Anibersaryo nila ngayon. Buong buwan niyang pinagpuyatan ang paglalala ng mga basket na gawa sa uway para lamang makaipon ng sapat na halaga. Pambili ng pinakasariwang salmon para sa paboritong sinigang ni Samuel at isang mamahaling bote ng bitamina para kay Doña Caridad. Naniniwala siya na sa bawat paghigop nila ng mainit na sabaw, malalasahan nila ang kanyang wagas na pag-ibig. Isang pag-ibig na handang magtiis sa gitna ng kakulangan. Samuel, luto na ang pagkain. Kakain na tayo. Masayang tawag ni Tala. Ang boses ay puno ng lambing ng isang asawang umaasang. Ang simpleng handog ay sapat na para mapawi ang pagod ng pamilya. Ngunit hindi ang malambing na yabag ng asawa ang kanyang narinig. Ang tunog ng matutulis na takong ni Doña Caridad ang bumasag sa katahimikan. Bawat hakbang ay tila pagpukpok ng martilyo sa lumang sahig. Pumasok ang matanda sa kusina, hindi para purihin ang bango ng luto, kundi para isampal sa mesa ang isang lukot na dokumento. Ang pulang selyo ng Registry of Deeds ay nakahiga sa tabi ng mga talbos ng kangkong na hindi pa nalilinis. Anong ibig sabihin nito, Tala? You've been playing a saint all this time, ha? Ang boses ni Doña Caridad ay gumaralgal sa galit at pagnanasa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinuturo ang papel. A luxury condo in Makati? 50 million pesos? At nagpapanggap ka rito na parang basahan? Isang hampas lupa. Bumitaw ang sandok mula sa kamay ni Tala. Ang bakal ay humampas sa sahig bago tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang mga paa. Ang hapdi ng paso ay agad na gumuhit sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang panlalamig na dumaan sa kanyang buong katawan nang makita ang anyo ni Samuel sa pintuan. Wala ang init ng bisig na kanyang inaasahan. Ang mga mata ng asawa ay puno ng pag-iimbot. Tila tinitimbang ang bawat titik na nakasulat sa dokumento. Tala, bakit mo ginawa sa amin to? Ang boses ni Samuel ay puno ng panunumbat. Parang siya pa ang ninakawan ng dangal. We are struggling. Baon sa utang ang kapatid ko. Tapos ikaw, may ginto ka palang itinatago at hinahayaan mo kaming maghirap? Napaka-selfish mo. Tinitigan ni Tala ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ikinubli niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang balderrama, hindi dahil sa panlilin lang, kundi dahil sa paghahangad ng isang tahanang hindi nasusukat ng pera. Isinuot niya ang mga kupas na damit, kumain ng tirang kanin, at ibinigay ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan para sa pamilyang ito. Ngayon, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tinatawag nilang kasakiman. Samuel, alaala yon ng yumaong ina ko. I gave everything to this family. Hindi ko hinayaang makulangan kayo sa kalinga, di ba? Pabulong ang boses ni Tala. Ang bawat salita ay tila nalulunod sa usok ng kusinang dati ay puno ng pangarap. Enough of your drama. Sigaw ni Doña Caridad. Nilapitan nito ang basurahan at itinapon doon ang bitaminang kabibili lang ni Tala. Huwag kang mag-inarte na parang martir. You are a liar. Ngayon din, pirmahan mo ang deed of transfer na to. Hindi nagpapakain ng pamilya Ortega ng ahas na walang pakinabang. Umatras si Tala hanggang sa bumaon ang talim ng gilid ng lababo sa kanyang likuran. Hindi, I won't sign it. Pag-aari iyon ng mga balderrama. Isang malakas na sampal ang nagpaling sa kanyang mukha. Hindi mula sa matanda, kundi mula sa kanyang asawa. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa pait ng kanyang laway. Hinablot ni Samuel ang kanyang buhok. Pilit siyang hinihila palabas ng kusinang na ngayon ay nangangamoy sunog na sinigang. Ang bawat kaladkad ay nagiiwan ng gasgas sa kanyang tuhod habang nadaanan nila ang mga muwebles
na siya mismo ang nagpakintab araw-araw. You don't have a choice, Tala. Dito sa bahay na to, ako ang batas. Dinala siya ni Samuel sa ilalim ng tirik na sikat ng araw sa likod bahay. Doon matatagpuan ang isang matandang puno ng nangka na may mga bungang punong-puno ng malalagkit na dagta. Inilabas ni Belinda ang isang magaspang na lubid. Ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya habang iniisip ang perang pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Ang magaspang na balat ng puno ng nangka ay bumaon sa likod ni Tala nang simulan siyang gapusin ni Samuel. Bawat ikot ng lubid sa kanyang katawan ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang init ng araw ay nagsimulang tumusok sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding serye ng hiya ay nagmumula sa mga kapitbahay na sumisilip sa kani-kanilang mga bintana. Sinisigaw ni Samuel sa madla na ang kanyang asawa ay isang taksil at manloloko. Mag-isip ka rito, Tala, sabi ni Doña Caridad habang nagpapaypay sa ilalim ng anino. Kapag tuyong-tuyo na ang lalamunan mo at parang niluluto na ang balat mo sa sikat ng araw, makikita natin kung gaano kahalaga sa iyo ang kondo na yan. Yumuko si Samuel. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Tala, puno ng poot. Huwag mo akong sisihin. You forced me to play the poor husband for too long. Now, pay your debt. Tinalikuran siya ng pamilyang kanyang minahal, iniwan siyang nakabitin. Ang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupang tuyot. Ang tanging naririnig na lamang ni Tala ay ang huni ng mga langaw sa paligid ng mga nangkang nabubulok na nahulog sa lupa. Isang mainit na luha ang gumulong sa kanyang pisngi, dumampi sa sugat ng kanyang labi. Sa gitna ng katahimikan at lupit ng sikat ng araw, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang dagta ng nangka ay nagsimulang pumatak sa kanyang balikat, malagkit at mapait, hudyat ng simula ng kanyang 3 araw na kalbaryo. Ang sikat ng araw ay tila mga karayom na tumutusok sa maputing balat ni Tala. Sa bawat paglipas ng minuto, ang init ay nagiging isang bigat na dumidiin sa kanyang balikat, habang ang magaspang na balat ng puno ng nangka ay tila unti-unting kumakain sa tela ng kanyang manipis na blusa. Hindi na lamang ito isang parusa, ito ay isang ritual ng pagpapakitang tao at kasakiman. Sa kabilang panig ng bakod, narinig ni Tala ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga sa kanyang kasipagan. Ngayon ay puno ng panghuhusga. Nakakahiya. Rinig niyang sabi ni Aling Marites mula sa kabilang bakod. Akala ko ba ay mabait na asawa? Iyon pala ay may itinatagong kalandian. Buti na lang at dinidisiplina ni Samuel. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa hapdi ng lubid na nakabaon sa kanyang mga bisig. Ang hiya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin ang katotohanan na ang kanyang tanging kasalanan ay ang pagmamay-ari ng isang bagay na nais nakawin ng kanyang sariling pamilya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang disyerto at ang bawat pagbuka ng kanyang labi ay nagdudulot lamang ng lamat at dugo. Lumapit si Belinda, ang bunsong kapatid ni Samuel, bit-bit ang kanyang mamahaling cellphone. Itinaas niya ang kamera at itinapat sa mukha ni Tala na punong-puno ng pawis at dumi. Smiley naman diyan, Ate Tala. Ipopost ko to para makita ng lahat kung gaano ka-fake. Pangungutya ni Belinda, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. You look so pathetic right now. Akala mo ba matatakpan ng ganda mo ang pagiging sinungaling mo? Sayang ang kondo kung dito ka rin naman pala magtatapos sa ilalim ng puno ng nangka. Hindi kumibo si Tala. Tinitigan niya lamang si Belinda. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit malalim ang apoy sa loob. Isang patak ng malagkit at mapait na dagta ng nangka ang dahan-dahang lumalandas mula sa itaas. Pumatak ito sa kanyang noo at dumaloy sa kanyang pilik mata. Malagkit. Mabaho. Parang ang mismong pagkatao ng mga ortega na nakapaligid sa kanya. Lumabas si Samuel mula sa loob ng bahay.
Bit-bit ang isang baso ng tubig at ang panulat na nais niyang gamitin ni Tala. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng galit, kundi ng isang mapanlinlang na awa. Ang good cop na taktika para makuha ang gusto. Tala, uminom ka muna. Malambing na sabi ni Samuel. Inilapit ang baso sa labi ni Tala. Ngunit bago pa man madampi ang tubig, inilayo niya ito ng bahagya. Pero pirmahan mo muna to, Hon, para matapos na ang lahat ng to. Ayaw mo namang abutin ka ng gabi rito, di ba? Maraming lamok, baka lagnatin ka pa. Samuel, how could you? Pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay parang kalasgas ng tuyong dahon. Ang utang na loob ko ba sa pamilyang ito ay kailangang bayaran ng aking buong pagkatao? Utang na loob? Singit ni Doña Caridad na nakatayo sa balkonahe. Ang boses ay matinis at puno ng poot. Ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa bahay na ito ay utang mo sa amin. Pinatira ka namin, tinuring na pamilya, tapos may tinatago ka palang kayamanan. You owe us that condo, Tala. Kabayaran yan sa lahat ng pagtitiis namin sa isang ampon na gaya mo. Isang maugong na tawanan ang nagmula kay Belinda habang patuloy sa pagvideo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Tala. Noon niya na-realize, hindi siya kailanman naging pamilya sa paningin nila. Siya ay isang kasambahay na walang sweldo, isang puhunan na naghihintay lamang na maibenta. Nang tumanggi muli si Tala na hawakan ng panulat, ang mukha ni Samuel ay biglang nagbago. Ang kanyang awa ay napalitan ng isang malamig na kawalan ng pakiramdam. Ibinuhos niya ang tubig sa lupa, sa harap mismo ng nauuhaw na asawa. Ang tuyong lupa ay mabilis na humigop sa tubig. Iniwan ang putik na tumalsik sa paanan ni Tala. Sige, magmatigas ka, sabi ni Samuel bago tumalikod. Let's see kung gaano katigas ang Balderrama pride mo kapag ang araw na ang nagpaamo sa'yo. Habang papalubog ang araw, ang anino ng puno ng nangka ay humaba. Tila mga itim na kamay na gustong sakalin si Tala. Sa gitna ng kanyang panghihina, napansin niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang gate. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at sa isang saglit, nakakita si Tala ng isang pares ng mga mata na pamilyar sa kanya. Mga matang puno ng kapangyarihan at nagbabagang galit. Ngunit ang sasakyan ay hindi huminto. Ipinagpatuloy nito ang pag-andar hanggang sa maglaho sa kanto. Naiwan si Tala sa kadiliman. Ang tanging kasama ay ang huni ng mga kuliglig at ang malagkit na dagta na patuloy na bumabalot sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mahina, ngunit sa bawat pintig nito, isang pangalan ang kanyang binubulong. Isang pangalang matagal na niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay siyang tanging magliligtas sa kanya. Daddy, ang ikatlong umaga ay dumating na may kasamang malupit na halakhak ng sikat ng araw. Para kay Tala, ang bawat segundo ay tila isang dantaon ng paghihirap. Ang kanyang mga labi ay bitak-bitak na at naglalabas ng kaunting dugo na agad ding natutuyo sa tindi ng init. Ang amoy ng nangkang nabubulok sa paanan ng puno ay humahalo sa amoy ng sarili niyang pawis at dumi. Isang mapanghing paalala ng kanyang unti-unting pagpanaw ng dangal. Ang kanyang mga braso ay wala nang maramdaman. Tila ba naging bahagi na sila ng magaspang na balat ng puno na kanyang kinasasandalan. Isang langaw ang dumapo sa kanyang pisngi. Ngunit wala na siyang lakas para itaboy ito. Sa kanyang pandinig, ang ingay ng paligid, ang tilaok ng manok, ang tawanan ng mga bata sa kalsada, ay naging isang malabong ugong na lamang. Lumabas si Samuel mula sa pintuan. Bit-bit ang isang pitsel ng malamig na tubig. Nakita ni Tala ang mga patak ng tubig na namumuo sa labas ng pitsel, isang tanawing mas masakit pa sa anumay sampal. Lumapit ang asawa, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na mas nakakasuka kaysa sa amoy ng nabubulok na prutas. Tala, tignan mo ang sarili mo. You look like a mess, bulong ni Samuel habang dahan-dahang itinatapat
ang baso ng tubig sa kanyang mga labi. 3 araw na, Hon. Why are you doing this to yourself? Just sign the papers at ililigpit ko na itong mga lubid. I'll carry you inside, papapaliguan kita, at kakain tayo ng masarap. We can be a happy family again. Please, don't be so stubborn. Isang mahinang tawa ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Tala. Tunog na parang pagkiskis ng 2 tuyong dahon. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na yon ay naging isang mabigat na tanikala. Isang pagkakamaling ngayon ay binabayaran niya ng kanyang buhay. Happy. Family. Mahinang sambit ni Tala. Bawat salita ay isang pakikibaka. Ang kaligayahan mo ba ay kailangang itayo sa ibabaw ng aking bangkay, Samuel? You didn't love me. You loved the idea of what you could get from me. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bulyaw ni Samuel, ang kanyang pagtitimpi ay biglang naglaho. Itinapon niya ang tubig sa paanan ni Tala. Hinahayaan ng basang lupa na kutyain ang kanyang pagkauhaw. Diyan ka na mamatay. Kapag naging bangkay ka na, mas madali ko nang makukuha ang gusto ko dahil ako ang asawa mo. I'll be the heir of everything you own. Iniwan siya ni Samuel na nag-iisa sa ilalim ng nagbabagang langit. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang isip ni Tala ay bumalik sa kanyang pagkabata. Naalala niya ang malaking mansyon ng mga Valderrama, ang amoy ng mamahaling pabango ng kanyang ama, at ang malamig na aircon na bumabalot sa kanya tuwing gabi. Naalala niya ang huling bilin ni Don Teodoro. Tala, ang mundo ay puno ng mga lobong nakadamit tupa. Huwag mong ibibigay ang iyong puso sa taong hindi kayang pahalagahan ang iyong kaluluwa. Daddy, mali ako. Bulong ni Tala sa hangin. Naghahanap ako ng tahanan sa maling lugar. Bigla, ang katahimikan ng barangay ay binuwag ng isang tunog na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Ang tunog ng mga gulong na humahagibis sa semento, hindi isa, kundi marami. Ang dambuhalang mga itim na SUV na may madidilim na bintana ay tila mga anino ng kamatayan na dahan-dahang huminto sa tapat ng maliit at lumang gate ng mga Ortega. Lumabas si Doña Caridad at Belinda. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ring lumabas. Ang kuryosidad ay naging kaba nang makita ang mga lalaking nakabarong at may suot na earpiece na mabilis na bumaba mula sa mga sasakyan. Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa pinakagitnang sasakyan. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa mainit na hangin. May hawak siyang baston na may ulong ginto at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihang hindi mabibili ng kahit anong yaman ng mga Ortega. Who are you? Ano ang kailangan niyo sa amin? Sigaw ni Doña Caridad, bagaman nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi sumagot ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa puno ng nangka sa sulok ng bakod. Nang makita niya ang anyo ng kanyang anak, duguan, nakatali, at halos hindi na humihinga, ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng purong galit na sapat ng makatunog ng bakal. Tala! Ang sigaw ni Don Teodoro Valderrama ay umalingaw-ngaw sa buong kanto. Isang boses na nagmula sa kailaliman ng isang amang nagnanais na sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Sa huling pagkakataon, idilat ni Tala ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ama, ang kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Daddy, nahanap mo ako. Ang huling bulong ni Tala bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nakasabit pa rin sa puno habang ang paligid ay naging isang malaking gulo ng mga sigaw at takot ng pamilyang Ortega. Ang hangin sa maliit na bakuran ng mga Ortega ay biglang nagbago. Ang amoy ng nabubulok na nangka at malansang kanal ay napalitan ng halimuyak ng mamahaling sandalwood at bagong leather mula sa mga sasakyang nakaparada. Ang katahimikan
ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Don Teodoro Valderrama ay naglakad ng dahan-dahan patungo sa puno. Ang bawat pagtukod ng kanyang gintong baston sa tuyong lupa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga nakasaksi. Putulin niyo ang lubid. Ngayon din, ang utos ni Don Teodoro ay mahinahon, ngunit may talim na kayang humiwa sa kahit anong katigasan ng loob. Mabilis na kumilos ang dalawang lalaking nakabarong. Ang kislap ng matatalim na kutsilyo ay sumalamin sa sikat ng araw, bago nito tuluyang nilagot ang mga magaspang na lubid na 3 araw nang nagpapahirap kay Tala. Sa pagbagsak ng katawan ng kanyang anak, sinalo siya ni Don Teodoro. Ang maruming mukha ni Tala ay napasandal sa dibdib ng kanyang ama, sa telang kasing lambot ng ulap at kasing mahal ng isang mansyon. Ang kaibahan ng dumi ng bakuran at ang kintab ng suot ng matanda ay isang sampal sa kahirapan at kasakiman ng pamilya Ortega. Sir, mamali po ang iniisip niyo, nauutal na sabi ni Samuel. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay naging kasing puti ng papel. Asawa ko po siya. Dinidisiplina ko lang po dahil hindi siya natapos sa kanyang pagsasalita. Isang malakas na sampal mula sa isa sa mga bodyguard ang nagpabagsak kay Samuel sa lupa. Ang tunog ng kanyang pagtama sa putik ay narinig ng buong kapitbahayan, ngunit walang sino man ang naglakas loob na tumulong. Sino ka para saktan ang kaisa-isang hiyas ng mga Valderrama? Ang boses ni Don Teodoro ay gumaralgal sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nangangatog na si Samuel. Ibinigay ko ang aking anak sa'yo dahil akala ko ay tao ka. Pero hayop ka pala, Samuel. Higit pa sa hayop. Si Doña Caridad, na dati ay parang reyna kung mag-utos sa kusina, ay biglang lumuhod sa harap ni Don Teodoro. Ang kanyang kwat ay nahulog sa putikan at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Don Teodoro, papatawad po, hindi namin alam. Akala namin ay simpleng babae lang siya. Akala namin ay wala siyang pamilya. Ang pagmamakaawa ng matanda ay parang isang sirang plaka. Utang na loob, huwag niyo po kaming ipakulong. We can explain everything. Utang na loob. Pag-uulit ni Don Teodoro, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kapal ng mukha mong banggitin ang salitang iyan matapos mong itali ang anak ko sa ilalim ng araw na parang isang hayop. You want utang na loob? I'll give you a debt that you can never pay in your lifetime. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang malamig na aircon mula sa nakabukas na pinto ng sasakyan ay humahaplos sa kanyang nasunog na balat. Nakita niya ang kanyang ama, ang kanyang tanging kuta. Ngunit nakita rin niya ang mukha ni na Samuel, Caridad at Belinda. Ang mga taong nagnakaw ng 3 taon ng kanyang buhay at dangal. Sinubukan ni Samuel na lumapit, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa. Tala, please tell them. Sabihin mo sa daddy mo na mahal natin ang isa't isa. Nagkamali lang ako, di ba? Na-stress lang ako sa work. Tala, please. Tiningnan siya ni Tala. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging natira ay ang isang malamig at matigas na desisyon. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa mamahaling tela ng barong nito. Daddy, mahinang bulong ni Tala, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa gitna ng katahimikan. Huwag mo muna silang ipakulong. Huwag mo silang tatapusin ng ganito kabilis. Napatigil si Don Teodoro, nakatingin sa kanyang anak nang may pagtataka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala habang nakatingin kay Samuel. I want them to keep their freedom for now. I want them to see how their world crumbles piece by piece. Gusto kong makita nila kung paano ang lahat ng bagay na pinahahalagahan nila, ang pera, ang pangalan, ang piking dangal, ay maglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Inalalayan ng mga bodyguard si Tala pasakay sa sasakyan. Bago tuluyang sumara ang pinto,
lumingon siya sa puno ng nangka. Ang mga lubid na pinutol ay nakakalat sa lupa, parang mga ahas na wala ng buhay. Samuel, tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi mo ako nawala dahil sa kahirapan. Nawala ako sa iyo dahil sa kasakiman mo. At ngayong araw, nagsisimula na ang bilang ng iyong mga huling sandali. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol. Ang convoy ng mga itim na sasakyan ay dahan-dahang umalis. Iniwan ang pamilya Ortega sa gitna ng kalsada. Pinapanood ng mga kapitbahay na dati ay kinukutya si Tala. Ngunit ngayon ay puno ng takot at pag-iwas. Sa loob ng sasakyan, ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng kumot na ibinalot sa kanya ng kanyang ama. Ang sakit ng kanyang katawan ay nandoon pa rin, ngunit sa loob niya, ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimula ng magliyab. I'm coming back, Samuel. Bulong niya sa kanyang sarili. But not as your wife. I'm coming back as your karma. Ang amoy ng mamahaling puting lila at ang esterilisadong lamig ng Valderrama Medical Center ay tila isang kabilang mundo kumpara sa alinsangan ng bakuran ng mga Ortega. Sa loob ng pribadong suite, ang bawat kagamitan ay kumikinang sa kalinisan, ngunit para kay Tala, ang katahimikan ng silid ay mas maingay pa sa sigaw ng kanyang mga kaaway. Nakahiga siya sa malambot na kama. Ang kanyang mga braso ay balot ng puting benda. Itinatago ang mga pasong likha ng lubid at sikat ng araw. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa malaking salamin sa banyo. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ang balat na dati ay makinis ngayon ay may mga bahid ng pamumula at pagbabalat dahil sa tindi ng init. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ito ay ang alaala ng tawa ni Belinda at ang malamig na titig ni Samuel habang ibinubuhos nito ang tubig sa lupa. Isang hangal. Bulong ni Tala sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na gumaralgal, kundi kasing lamig na ng kristal. Minahal ko ang isang anino at hinayaan kong lamunin nito ang aking liwanag. Kumuha siya ng isang matalim na gunting mula sa medical kit sa tabi ng lababo. Tiningnan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Samuel noon, ang buhok na sinasabi nitong simbolo ng kanyang pagiging mabait at masunuring asawa. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, sinimulan niyang gupitin ang mga hibla nito. Ang bawat bagsak ng itim na buhok sa sahig ay tila paghulog ng mabibigat na kadena. Hindi ito isang tanda ng pagkatalo, kundi isang deklarasyon ng kalayaan. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, matalim, maayos, at palaban. Wala na ang Tala ang biktima. Ang nakaharap sa salamin ngayon ay si Trinidad Valderrama, ang tagapagmana na handang bawiin ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng suite. Pumasok ang kanyang ama, si Don Teodoro. Bitbit ang isang makapal na folder. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, narinig nila ang isang pamilyar at nakakarinding boses mula sa labas ng silid. Please, hayaan niyo akong makita ang asawa ko. Tala, Hon, alam kong nariyan ka. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang yon dahil sa sulsol ni Mama. Ang boses ni Samuel ay puno ng peking pighati. Ang kanyang pag-iyak ay parang isang masamang pagganap sa isang dula. Tala, mahal na mahal kita. Huwag mong hayaang sirain tayo ng pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Tumingin siya sa kanyang ama at tumango. Binuksan ng bodyguard ang pinto ng bahagya. Sapat lamang para makita ni Samuel ang anyo ni Tala mula sa malayo. Napatigil si Samuel. Nakita niya ang bagong anyo ng kanyang asawa, ang maikling buhok, ang malamig na mga mata, at ang awtoridad na bumabalot sa buong pagkatao nito. Wala na ang suot nitong lumang duster. Suot na niya ang isang sutlang robe na mas mahal pa sa buong taon na sweldo ni Samuel. Samuel, tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dahilan para tumigil ang pag-iyak ng lalaki.
Ang tanging tayo na natitira ay ang kasong isasampa ko sa'yo. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pag-ibig sa pamamagitan ng iyong maruming bibig. Umalis ka na, bago ko pa ipag-utos na kaladkarin ka palabas ng ospital na ito na pag-aari ng pamilya ko. Tala, hindi mo magagawa to. Mag-asawa tayo. Sigaw ni Samuel habang pilit na hinahawakan ng mga security guard. Mag-asawa tayo noong nakatali ako sa puno ng nangka, Samuel. Pero noong pinili mong panoorin akong mamatay sa uhaw, pinatay mo na rin ang kasal nating dalawa. Huling hirit ni Tala bago niya hudyatan ng bodyguard na isara ang pinto. Nang muling tumahimik ang silid, inabot ni Don Teodoro ang folder sa kanyang anak. Narito ang lahat, Trinidad. Ang mga utang ni Belinda sa mga illegal na kasino, ang mga pekeng dokumento na ginagamit ni Samuel sa kanyang real estate deals, at ang listahan ng mga ari-arian na nais na kawin ng iyong biyenan. Binuksan ni Tala ang folder. Ang bawat pahina ay isang bala na gagamitin niya para wasakin ang pundasyon ng pamilya Ortega. Nakita niya ang isang partikular na dokumento, ang listahan ng mga kliyente ni Samuel na niloko nito para lamang makakuha ng komisyon. Daddy, sabi ni Tala, habang hinahaplos ang mga benda sa kanyang braso. Gusto kong simulan ang pag-atake sa kung ano ang pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang ilusyon ng yaman. Gusto kong makita ni Belinda ang kanyang mga utang na sumisingil sa kanyang pintuan. Gusto kong makita ni Doña Caridad ang kanyang dangal na maging usap-usapan sa buong bayan. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. At si Samuel, gusto ko siyang makitang lumuluhod muli. Hindi para humingi ng tawad, kundi para mamalimos ng kahit isang patak ng awa na ipinagkait niya sa akin. Ano ang plano mo, anak? Tanong ni Don Teodoro. Itinapon ni Tala ang folder sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Ipaparamdam ko sa kanila kung paano maging isang biktima ng sariling kasakiman. Sisimulan natin ang plano. Ang pagbagsak ng nangka. Ang bahay ng mga Ortega ay hindi na kasing tahimik ng dati. Wala na ang amoy ng masarap na ulam na inihahanda ni Tala tuwing umaga, at wala na rin ang kintab ng mga sahig na dati ay kasing dulas ng salamin. Ngunit sa kabila ng dumi at kalat, may isang kakaibang sigla na bumabalot sa mag-inang Caridad at Samuel. Isang balita ang dumating na tila isang hulog ng langit, isang malaking proyekto mula sa isang hindi kilalang kumpanya, ang Gold Horizon Properties. Sa loob ng opisina ni Samuel, ang usok ng sigarilyo ay humahalo sa bango ng kape habang binabasa niya ang alok na kontrata. ₱1 bilyon na halaga ng komisyon kung matatapos niya ang pagbebenta ng isang malawak na lupain sa labas ng Maynila. Para kay Samuel, ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Ito ang magpapatunay kay Tala na hindi niya kailangan ng yaman ng mga Valderrama para maging matagumpay. Anak, sigurado ka ba rito? Tanong ni Doña Caridad habang tinitignan ang mga numerong nakasulat sa papel. Baka naman ito ay ganti lang ni Tala? Nay, huwag kang mag-alala. Ang Gold Horizon ay isang kumpanyang nakabase sa Singapore. Walang kinalaman ng mga Valderrama rito. Sagot ni Samuel na may kasamang mayabang na ngiti. Masyado lang talagang malakas ang charm ko sa business. Akala siguro ni Tala ay luluhod ako sa kanya. Pwes, magugulat siya kapag nakita niyang mas mayaman na ako sa kanya. Ngunit may isang problema. Kailangan ni Samuel ng malaking kapital para sa entry fee at mga processing permits ng proyekto. Dahil sa kagustuhang makuha agad ang bilyon, nagpa siya ang mag-ina na isangla ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang bahay na tinitirhan nila at ang mga lupain sa probinsya na tanging naiwan ng yumaong ama ni Samuel. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang jewelry store sa Makati, si Doña Caridad ay naglalakad na tila isang reyna. Suot niya ang isang makapal na kwintas na ginto na binili niya gamit ang perang hiniram nila sa isang loan shark na naniniwalang mababayaran din nila ito kapag dumating na ang komisyon ni Samuel. Ay, Aling Nena, kamusta ang iyong maliit na sari-sari store?
Pangungutya ni Doña Caridad nang makasalubong ang isang dating kapitbahay na nagkataong naroon din. Pasensya ka na, medyo nagmamadali ako. Kailangan ko kasing bumili ng bagong brilyante para sa party ng mga Valderrama. Alam mo na, kailangan nating makipagsabayan sa mga dating kamag-anak. Ang mapait na balintuna ay hindi mawari ng matanda. Pinangangalandakan niya ang yaman na hindi pa naman sa kanya, habang ang anino ng utang ay unti-unti nang humahaba sa likuran niya. Ang kanyang tawa ay kasing tunog ng basag na kristal, maingay ngunit walang laman. Samantala, si Belinda ay lalong naging lulong sa sugal. Dahil sa paniniwalang magiging bilyonaryo na ang kanyang kuya, lalo siyang naging mapusok sa pagtaya. Hindi niya alam na ang bawat pagkatalo niya ay dahan-dahang itinatala ng isang lihim na investigador na nakabuntot sa kanya. Isang hapon, habang nag-eehersisyo si Tala sa kanyang pribadong gym, dumating ang kanyang abogado na si Attorney Santos. Inabot nito ang isang tablet na nagpapakita ng live feed mula sa opisina ni Samuel. Nagsimula na silang kumuha ng utang mula sa mga loan sharks na inirekomenda natin, Ma'am Trinidad. Ulat ni Attorney Santos, isinangla na rin nila ang titulo ng kanilang bahay sa isang shell company na pag-aari rin ng inyong ama. Sila mismo ang naglalagay ng kanilang mga leeg sa bitag. Tumingin si Tala sa screen. Nakita niya ang mukha ni Samuel na puno ng kasakiman habang nilalagdaan ang bawat pahina ng kontrata. Ang kanyang dating asawa ay parang isang dagang naglalaway sa harap ng isang pirasong keso. Hindi napapansin na ang keso ay nakapatong sa isang bakal na papatay sa kanya. Ang taong sakim ay madaling bulagin. Mahinang sabi ni Tala, hindi nila kailangang itulak sa bangin. Sila mismo ang tumatakbo patungo doon, bit-bit ang kanilang sariling mga kasalanan. Isang detalye ang nakakuha ng atensyon ni Tala. Sa huling bahagi ng kontrata na nilagdaan ni Samuel, mayroong isang maliit na talata na nakasulat sa legal na terminolohiya na hindi naintindihan ng lalaki. Isang kondisyon na nagsasabing kapag hindi natapos ang benta sa loob ng 30 araw, ang lahat ng collateral ay automatikong mapupunta sa kumpanya nang walang habol sa korte. Attorney Santos, siguraduhin mong hindi sila makakaalis sa lungsod na ito. Utos ni Tala, gusto kong mapanood ang kanilang mukha sa araw na ma-realize nila na ang ginto na hinahawakan nila ay isa lamang tanso na puno ng kalawang. Habang papalubog ang araw, si Samuel ay nagdiriwang sa isang bar, umiinom ng pinakamahal na alak at nagtatapon ng pera na parang wala itong katapusan. Hindi niya nararamdaman na ang bawat lagok niya ng alak ay may kasamang pait ng paparating na karma. Ang huling clip sa video ay nagpakita kay Doña Caridad na mayabang na tinatalakan ng isang kasambahay. Inuulit ang paborito niyang linya. Utang na loob mo sa akin ang trabahong ito, kaya sumunod ka. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala bago niya pinatay ang screen. Ang amoy ng luma at amag na kwarto sa isang mumurahing motel sa gilid ng kalsada ay tila sumasakal kay Belinda. Malayo ito sa marangyang buhay na ipinagmamalaki niya sa social media. Sa harap niya, nakaupo ang dalawang lalaking may malalaking katawan at madidilim na tingin, mga tauhang ipinadala ng kasino para maningil ng kanyang 7 milyong pisong utang sa sugal. Ang bawat buntong hininga ni Belinda ay may kasamang panginginig. Ang kintab ng kanyang pekeng alahas ay hindi kayang itago ang katotohanang wala na siyang mahihingian ng tulong. 1 linggo na ang nakalipas, Belinda. Sabi mo, ang kuya mo ay magiging bilyonaryo na. Wika ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng bakal na hawak nito. Pero ang naririnig namin, ang Gold Horizon ay may problema sa pondo. Gusto mo bang ang mukha mo ang magbayad para sa utang mo? Hindi. Sandali lang. May paraan ako. Nauutal na sagot ni Belinda. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa bahay ng kanyang ina. Alam niya kung nasaan ang orihinal na titulo ng kanilang lupa at bahay. Ang tanging ari-arian na natitira sa pamilya Ortega. Ibibigay ko sa inyo ang titulo. Isanglan nyo, ibenta nyo, wala akong pakialam.
Huwag niyo lang akong sasaktan. Sa loob ng bahay ng mga Ortega, ang hangin ay puno ng tensyon. Si Samuel ay hindi na mapakali. Pabalik-balik sa kanyang maliit na sala habang hawak ang kanyang cellphone. Ang mga tawag niya sa Gold Horizon ay hindi na sinasagot. Ang bilyong piso na inaasahan niya ay tila isang bula na biglang naglaho. Ngunit mas malala ang balitang dumating. Ang mga kontraktor na kinuha niya ay nagsimula ng magdemanda dahil sa talbog ng mga tseke. Samuel, anong nangyayari? Bakit may mga pulis na nagtatanong sa labas? Tanong ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ngayon ay maputla at haggard. Sabi mo ay maayos ang lahat. Sabi mo ay mapapahiya natin si Tala. Nay, tumahimik ka muna. May nag-set up sa akin. Alam kong si Tala ang nasa likod nito. Sigaw ni Samuel. Ang kanyang galit ay humahalo sa desperasyon. Biglang pumasok si Belinda, pawisan at tila baliw na naghahanap sa mga cabinet ni Doña Caridad. Itinapon niya ang mga damit, ang mga lumang gamit, at ang mga alaalang inipon ng kanyang ina. Nang makita niya ang maliit na vault sa ilalim ng kama, mabilis niya itong binuksan gamit ang susi na ninakaw niya habang natutulog ang matanda. Belinda, anong ginagawa mo sa gamit ko? Sigaw ni Doña Caridad nang makita ang anak na hawak ang pulang folder, ang titulo ng kanilang bahay. Kailangan ko to, Nay. Papatayin nila ako kapag hindi ko binayaran ang utang ko. Sagot ni Belinda, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng hiya. Tutal naman si Kuya ang nagpabagsak sa atin, di ba? Hayaan niyo namang isalba ko ang sarili ko. Ibigay mo sa akin yan. Iyan na lang ang tanging alaala ng tatay niyo. Humagulgol ang matanda. Pilit na inaagaw ang folder mula sa anak na dati ay itinuring niyang paborito. Ngunit si Belinda ay mas malakas. Itinulak niya ang kanyang ina. Dahilan para mapaupo ito sa matigas na sahig. Doon nangyari ang pinakamasakit na bahagi ng utang na loob. Ang anak na pinalaki ni Doña Caridad sa layaw at kasinungalingan ay siya mismong nagnakaw sa kanyang huling hantungan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay binuwag lamang ng hagulgol ni Doña Caridad habang pinapanood ang kanyang anak na tumatakbo palabas ng pinto, bit-bit ang kanilang kinabukasan. Sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba at lumitaw ang mukha ni Tala. Suot niya ang isang itim na salamin, ngunit sapat na ang kanyang nangiti para maramdaman ng pamilya Ortega ang kanyang presensya. Amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa alikabok ng kalsada habang pinagmamasdan niya ang pagkakagulo ng pamilyang dati ay nagpahirap sa kanya. Ang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay laging nagkakawatak-watak sa oras ng kagipitan. Mahinang sabi ni Tala sa kanyang sarili. Nakita ni Samuel si Tala mula sa bintana. Mabilis siyang lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagnanais na makakuha muli ng awa. Tala, Tala, tulungan mo kami. Si Belinda. Ninakaw niya ang titulo. Wala kaming matitirhan. Patawarin mo na ako, Hon. Alam kong mahal mo pa ako. Hindi man lang kumurap si Tala. Tinitigan niya si Samuel na parang isang basurang nakaharang sa kalsada. Mahal kita. Samuel, ang pagmamahal ko sa iyo ay kasama ng nabulok doon sa ilalim ng puno ng nangka. Ang nakikita mo ngayon ay ang bunga ng lahat ng itinanim mong kasakiman. Inihagis ni Tala ang isang pirasong papel sa paanan ni Samuel. Isang abiso ng foreclosure. Ang kumpanyang nagpahiram ng pera kay Samuel para sa Gold Horizon Project ay pag-aari na ngayon ni Don Teodoro Valderrama. Sa loob ng 48 oras, kailangan niyo nang lisanin ang bahay na ito. Wika ni Tala, ang bawat salita ay kasing talim ng isang hatol. Huwag kayong mag-alala. Iniwan ko ang puno ng nangka para sa inyo. Baka doon, maalala niyo kung paano niyo ako itinuring na parang hayop. Ipinasara ni Tala ang bintana ng sasakyan at mabilis na umalis.
Naiwan si Samuel sa gitna ng putikan. Hawak ang abiso ng foreclosure habang sa loob ng bahay ay maririnig ang walang katapusang iyak ni Doña Caridad. Isang iyak ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang amoy ng tuyong isda at kulob na hininga ay bumabalot sa maliit na silid na inuupahan ni na Samuel at Doña Caridad. Malayo ito sa malawak na mansyong dati nilang tinitirhan. Dito, ang bawat patak ng ulan sa butas na bubong ay tila isang paalala ng kanilang mabilis na pagbulusok. Si Doña Caridad ay nakaupo sa sahig. Tinititigan ang kanyang mga kamay na wala na ni isang singsing habang si Samuel ay nakasandal sa pader. Ang mga mata ay malalim ang itim na bilog dahil sa puyat at takot sa mga naniningil ng utang. Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Hindi ito ang kalampag ng mga pulis o ang sigaw ng mga kolektor. Sa halip, isang lalaking nakauniporme ng courier ang nag-abot ng isang itim na sobre na may gintong tatak ng pamilya Valderrama. Nang buksan ni Samuel ang sobre, ang bango ng mamahaling pabango ay agad na kumalat sa maduming silid. Isang amoy na tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Isang imbitasyon para sa engranding pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Valderrama Group at ang formal na pagpapakilala sa bagong CEO ng kumpanya. "Nay, tignan mo to," bulong ni Samuel. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap ng pag-asa. "Imbitado tayo. Inimbitahan tayo ni Tala sa Manila Hotel. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako kayang tiisin. This is her way of reaching out. Gusto niyang magpakitang gilas pero sa loob-loob niya, kailangan niya pa rin ako. Totoo ba yan, Samuel?" Mabilis na tanong ni Doña Caridad. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na buhok. Baka naman ito na ang pagkakataon nating humingi ng tulong. Ipaalala natin sa kanya ang lahat ng ginawa natin para sa kanya noong bago pa lang siyang dinala rito. Ang utang na loob niya sa pamilyang Ortega ay hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Ang ilusyon ng kadakilaan ay muling bumalik sa mag-ina. Gamit ang huling pera na itinago ni Doña Caridad sa loob ng kanyang unan, bumili sila ng mga mumurahing tela at nagpagawa ng barong at gown sa isang hamak na patahian sa palengke. Sinubukan nilang magmukhang marangal kahit na ang bawat hibla ng kanilang suot ay nagsusumigaw ng desperasyon. Sa gabi ng okasyon, ang Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong bumbilya. Ang mga sikat na personalidad, mga politiko at mga pinakamayayamang pamilya sa bansa ay naroroon. Nang bumaba ang mag-inang Ortega sa isang luma at mausok na taxi, agad silang nakaramdam ng matinding hiya. Ang kintab ng sahig na marmol ay tila nanliliit sa kanilang mga sapatos na puno ng alikabok. "Samuel, sigurado ka ba rito? Parang hindi tayo nababagay," bulong ni Doña Caridad habang pilit na itinataas ang kanyang leeg para itago ang mga kulubot na balat na wala ng mamahaling kwintas. "Nay, relax lang. Asawa ko pa rin si Tala. I am the son-in-law of Don Teodoro. Isipin mo na lang, lahat ng nakikita mo rito, magiging atin din kapag napatawad na niya ako." Sagot ni Samuel, pilit na ipinapakita ang isang ngiti na puno ng kaplastikan sa mga gwardyang nakabantay. Pumasok sila sa Grand Ballroom. Ang bawat hakbang nila sa pulang karpet ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga tao ay nagbubulungan. Habang dumadaan sila, ang mga tingin ay puno ng pangungutya at kuryosidad. Marami na ang nakakaalam sa balita tungkol sa nangangamoy ng kana pamilya, ngunit ang mag-ina ay nagpanggap na bingi. Sa dulo ng silid, nakatayo si Don Teodoro, kasing tatag ng isang bundok. Sa tabi niya ay isang bakanteng upuan na nakalaan para sa bagong CEO. Nang makita ni Don Teodoro ang mag-inang Ortega, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Isang malamig na pagtanggap na mas nakakatakot kaysa sa galit. "Don Teodoro!" Sigaw ni Samuel habang pilit na lumalapit, ngunit agad siyang hinarang
ng 2 dambuhalang bodyguard. "Sir, ako po si Samuel, ang inyong manugang. Gusto ko lang pong batiin ang aking asawa. Hayaan niyo silang pumasok." Ang malamig na utos ni Don Teodoro ang nagpabukas sa barikada. "Gusto kong mapanood niyo ang lahat mula sa harapang hilera para wala kayong makaligtaang detalye." Dinala sila sa isang mesa na malapit sa entablado. Doon, may nakahandang isang mangkok ng sinigang, ang paboritong ulam ni Samuel, ngunit ang amoy nito ay hindi masarap. Amoy itong panis, amoy itong nabulok na pag-asa. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tibok ng puso ni Samuel na tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang malakas na liwanag ang tumama sa ituktok ng hagdanan. Ang tunog ng mga ginitoang takong na humahampas sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahang bumaba si Tala. Suot niya ang isang gown na kasing itim ng gabi. Pinalalamutian ng mga brilyanteng tila mga bituin. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa kanyang matatalim na panga at mapupulang labi. Hindi na siya ang Tala na nagluluto sa ilalim ng mainit na bubong. Siya na si Trinidad Valderrama, ang babaeng may hawak ng tadhana ng pamilya Ortega. Nang makarating siya sa entablado, kinuha niya ang mikropono. Tinitigan niya si Samuel at Doña Caridad ng diretso sa mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa huling hantungan ng kanyang mga kaaway. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Tala. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kampana. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang yaman ng Valderrama Group, ipinagdiriwang din natin ang katotohanan. At sa bawat katotohanan, mayroong kaukulang kabayaran." Lumingon siya kay Samuel na ngayon ay pawisan na sa gitna ng malamig na aircon. "Samuel, nagustuhan mo ba ang sinigang? O baka mas gusto mo ang huling regalong inihanda ko para sa'yo?" Ang pintuan sa likod ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang mga lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation, NBI, ay pumasok. Bit-bit ang mga warrant of arrest na may pangalang Samuel Ortega at Belinda Ortega. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang malakas na paghampas ng mga pintuan ng Grand Ballroom ay yumanig sa mga dambuhalang chandelier na nagdulot ng isang matatalim na tunog ng kumakalansing na kristal. Ang bawat panauhin ay napatitig sa mga operatiba ng NBI na mabilis na pinalibutan ng mesang kinauupuan ni na Samuel at Doña Caridad. Ang amoy ng mamahaling pabango sa silid ay tila naglaho, napalitan ng isang tuyot at mapanginghangin ng takot. Si Samuel ay napatayo ng mabilis. Ang kanyang baso ng alak ay nabitawan at bumuhos sa kanyang murang barong na nag-iwan ng isang mansyang kasing kulay ng kalawang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagpapabalik-balik sa mga armadong lalaki at sa kanyang asawang nakatayo sa entablado. "Tala, anong ibig sabihin nito?" Ang boses ni Samuel ay halos hindi lumabas. Isang pabulong na pagsusumamo sa gitna ng mapanghusgang katahimikan. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang dambuhalang screen sa likuran niya. Ang mga ilaw sa ballroom ay lalong nagdilim at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa projector. Lumabas sa screen ang isang video. Hindi ito isang promotional video ng kumpanya. Ito ay isang malabo, ngunit malinaw na kuha mula sa isang hidden camera. Ang eksena ay ang likod bahay ng mga Ortega. Nakita ng lahat ang anyo ni Tala, duguan, nakagapos sa puno ng nangka. Ang kanyang balat ay tila niluluto sa ilalim ng tirik na araw. Narinig ng buong silid ang boses ni Doña Caridad na tumatawa habang kumakain ng masarap na merienda sa harap ng kanyang nahihirapang manugang. "Mamatay ka na sa uhaw, Tala. Wala kang makukuha sa amin, kundi ang lubid na yan." Ang boses ni Doña Caridad sa video ay umalingaw-ngaw sa buong Manila Hotel.
kasing talim ng isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang sariling dangal. Isang kolektibong singhap ng matinding galit ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga matatandang mayayamang ginang na kanina ay tinitignan ng may kuryosidad ang mga Ortega. Ngayon ay puno ng pandidiri ang mga mata. Ang hiya na nararamdaman ni Doña Caridad ay naging isang pisikal na bigat na nagpabagsak sa kanya pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo at ang kanyang labi ay walang tigil sa panginginig. Iyan ang pamilyang Ortega, wika ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ang pamilyang tumanggap sa akin noong akala nila ay wala akong pangalan. Ang pamilyang nagnakaw ng aking pawis, ng aking dangal, at muntik ng kumuha ng aking buhay para lamang sa isang ari-arian na hindi naman sa kanila. Lumapit ang pinuno ng mga operatiba kay Samuel. Mr. Samuel Ortega, you are under arrest for frustrated homicide, serious illegal detention, and large-scale estafa. You have the right to remain silent. Hindi. Sandali. Sigaw ni Samuel. Pilit na kumakawala sa mga kamay na pilit siyang pinupusasan. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na sumasara sa kanyang mga pulso ay narinig ng lahat. Isang tunog na naging huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Tala, mahal, wag mong gawin to. I was forced by my mother. Siya ang may kasalanan ng lahat. I love you, Tala. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang maruming parinig at paghuhugas kamay ni Samuel ay nagdulot lamang ng mas matinding gigil sa mga nakasaksi. Isang mayamang negosyante sa kabilang mesa ang tumayo at idinura ang kanyang inumin sa direksyon ni Samuel bilang tanda ng matinding pagkamuhi. Tumingin si Tala kay Samuel. Ang kanyang mga mata ay walang kahit isang bakas ng awa. Ang tanging nakita ni Samuel ay ang sarili niyang refleksyon. Isang maliit, sakim at duwag na lalaking nagtaksil sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang pinagsamahan natin, Samuel, ay isang utang na ngayon ay sinisingil na ng tadhana. Ang huling hirit ni Tala. Huwag mong sisihin ang nanay mo. Ang kasakiman ay walang master. Kusa mo itong pinili. Binalingan naman ni Tala si Doña Caridad, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Tala. Ang matanda ay humahagulgol. Ang kanyang pekeng alahas ay nagkalat sa sahig, parang mga basura. Trinidad, patawad. Ang utang na loob ko sa'yo. Huwag mo akong iwan sa ganito. Ang pagmamakaawa ng matanda ay tila isang sirang plaka sa gitna ng ingay ng ballroom. Dahan-dahang iniatras ni Tala ang kanyang paa, iniiwasan ang hawak ng maruming kamay ng kanyang biyenan. Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na. Noong unang araw na itinali niyo ako sa puno. Ngayon, kayo naman ang magbayad sa batas. Habang kinakaladkad palabas si Samuel at ang naghihisteryang si Doña Caridad, ang buong grand ballroom ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang amoy ng sinigang na panis sa mesa ni na Samuel ay naging isang simbolo ng isang relasyong nabulok na sa ilalim ng araw. Tumingin si Tala sa kanyang ama, si Don Teodoro, na dahan-dahang tumango sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Tala. Ang bigat na 3 taon niyang dinala ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang kakaibang init ng katarungan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang bodyguard ang lumapit kay Tala at bumulong sa kanyang tenga. Ma'am, tumakas po si Belinda. Hindi siya matagpuan sa kasino kung saan natin siya huling namataan. Ang mukha ni Tala ay muling tumigas. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang pinakamapanganib na nangka ay ang nananatili pa ring nakasabit sa puno. Ang malamig na hangin sa labas ng Manila Hotel ay tila humahampas sa mukha ni Doña Caridad. Bit-bit ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang alat ng dagat mula sa Manila Bay. Nakaupo siya sa gilid ng semento. Ang kanyang mamahaling gown na gawa sa mumurahing tela ay puno na ng dumi at mantsa ng natapong pagkain.
Wala na ang mga bodyguard, wala na ang kintab ng ballroom, at higit sa lahat, wala na ang kanyang anak. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang maliit na plastic na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit na hindi man lang tinignan ng mga gwardiya nang siya ay kaladkarin palabas. Ma'am, bawal po ang istambay dito. Wika ng isang security guard. Ang boses ay puno ng kawalan ng galang. Ito ang parehong gwardiya na kanina ay pinagbuksan siya ng pinto nang akala nito ay isa siyang tunay na donya. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang biyena ni Trinidad Valderrama. Sigaw ni Doña Caridad. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating autoridad. Ngunit ang kanyang boses ay pumiyok, isang mahinang kalasgas na agad nilamon ng ingay ng lungsod. Ang alam ko po, ang pamilya Valderrama ay walang kamag-anak na gaya niyo. Sagot ng gwardiya bago siya tinalikuran. Ang matinding hiya ay gumuhit sa bawat kulubot ng mukha ni Caridad. Nakita niya ang mga driver ng mga marangyang sasakyan na nagbubulungan at nagtatawanan habang nakatingin sa kanya. Ang utang na loob na palagi niyang isinusumbat kay Tala ay tila bumalik sa kanya bilang isang sumpa. Isang utang na ngayon ay binabayaran niya ng kanyang huling hibla ng dignidad. Samantala, sa isang madilim at mabahong eskinita sa Pasay, si Belinda ay nagtatago sa likod ng mga naglalakihang basurahan. Ang amoy ng nabubulok na pagkain at ihi ay nakakasuka, ngunit ito lamang ang tanging lugar kung saan hindi siya mahahanap ng mga pulis. Ang kanyang cellphone ay wala ng load at ang kanyang pitaka ay wala na ring laman. Ang gigil na dati ay nararamdaman niya para kay Tala ay napalitan ng isang nanunuot na takot. Isang matalim na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa eskinita. Hindi ito ang mga pulis. Sila ang mga tauhan ng kasino na kanyang tinakasan, mga lalaking walang pakialam sa batas at mas lalong walang pakialam sa kanyang pag-iyak. Belinda Ortega, akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Wika ng isang boses na kasing lamig ng gabi. Ang tunog ng paghugot ng isang metal na tubo mula sa holster nito ay nagpadama kay Belinda ng isang matinding lamig sa kanyang likuran. Kung wala kang pambayad, ang pamilya mo ang mananagot. Pero dahil wala na silang halaga, ikaw na lang ang kukunin namin bilang kabayaran. Ang sigaw ni Belinda ay hindi narinig ng sinuman. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, dala ang lihim ng kanyang pagkawala. Kinabukasan, bumalik si Tala sa lumang bahay ng mga Ortega. Ngunit hindi na siya nakasakay sa isang itim na sasakyan. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa puno ng nangka. Ang bahay ay mayroon ng foreclosed na karatula at ang gate ay nakakandado ng makakapal na kadena. Nakita niya si Doña Caridad na nakaupo sa tapat ng gate. Yakap ang kanyang sarili habang nilalamig sa ilalim ng ambon. Ang matanda ay tila nawala na sa sariling isip, kinakausap ang hangin at pilit na tinatawag ang pangalan ni Samuel. Nay, tawag ni Tala. Napaangat ng tingin si Doña Caridad. Nang makita niya si Tala, mabilis siyang gumapang patungo sa bakod. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa kalawangin na bakal. Tala, anak, patawarin mo ako. Papasukin mo ako sa loob. Nagugutom na ako. Kailangan ko ng gamot. Tumingin si Tala sa puno ng nangka. Ang mga bunga nito ay maitim na at puno ng mga uod. Ang dagta na dati ay dumikit sa kanyang balat ay tuyo na. Ngunit ang mga pilat sa kanyang puso ay mananatili habang buhay. Ang bahay na ito, Nay, ay hindi na sa inyo. Mahinang sabi ni Tala. Binili ko ang lupang ito, hindi para tirhan, kundi para gibain. Ang bawat pader na naging saksi sa pagmamalupit niyo sa akin ay babagsak sa lupa ngayong araw. Isang dambuhalang bulldozer ang dahan-dahang pumasok sa kanto. Ang tunog ng makina nito ay parang isang nagngangalit na hayop. Ang mga kapitbahay ay lumabas, nanonood sa huling hantungan ng pamilyang dati, ay kinatatakutan dahil sa kanilang pekeng yaman. Huwag!
Ang mga gamit ko, ang alaala ni Samuel. Sigaw ni Doña Caridad habang pilit na hinaharangan ng bulldozer. Ngunit sapat na ang isang tingin mula sa mga bodyguard ni Tala para siya ay itabi ng marahas. Ang unang pagtama ng bakal sa pader ng bahay ay nagdulot ng isang malakas na pagyanig. Ang mga bintanang salamin ay nagkadurog-durog. Ang mga bubong ay nayupi na parang papel. Pinanood ni Tala ang bawat segundo ng pagkawasak. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalo sa hangin. Sa bawat pagbagsak ng semento, nararamdaman ni Tala ang unti-unting paglaya ng kanyang kaluluwa. Nang matira na lamang ay ang puno ng nangka, lumapit ang isang lalaking may hawak na chainsaw. "Ma'am, pati po ba ang puno?" Tanong nito. Tumingin si Tala sa puno. Naalala niya ang 3 araw na kalbaryo, ang uhaw, at ang panalangin niya na sana ay mamatay na lang siya. Tumingin siya kay Doña Caridad na ngayon ay nakahandusay na sa putikan. Umiiyak nang walang tunog. "Hayaan niyo ang puno," utos ni Tala. "Gusto kong manatili iyan dito para sa tuwing dadaan ng mga tao, maaalala nila na sa ilalim ng punong ito may isang babaeng itinuring niyo na basura, ngunit bumangon bilang isang reyna." Iniwan ni Tala ang lugar nang hindi man lang lumingon sa naghihikahos na matanda. Ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang umalis, habang sa likuran niya, ang alikabok ng gumuhong bahay ay dahan-dahang tinatangay ng hangin kasama ang lahat ng pait ng nakaraan. 1 taon ang mabilis na lumipas, kasing bilis ng paghupa ng baha matapos ang isang malupit na bagyo. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing talim ng dati. Ito ay malambot, tila isang mainit na yakap na nagmumula sa langit. Sa loob ng isang malawak na hardin sa Makati, ang amoy ng sariwang damo at namumukadkad na mga bulaklak ng sampagita ay humahalo sa halimuyak ng bagong timplang kape. Wala na ang amoy ng nangkang nabubulok. Wala na ang lansa ng sinigang na panis. Si Trinidad Tala Valderrama ay nakatayo sa harap ng isang dambuhalang marker na gawa sa puting marmol. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang bagong proyekto, Lilim ng Kababaihan, ang silong ng mga kababaihan. Ito ay isang shelter at livelihood center para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bawat pader nito ay itinayo mula sa guho ng kanyang dating buhay. Ang bawat semento ay hinaluan ng kanyang mga luha na ngayon ay naging matibay na pundasyon ng pag-asa. "Ma'am Trinidad, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting," wika ng kanyang sekretarya. Isang babaeng dati ring biktima ng karahasan na ngayon ay mayroon ng bagong dangal sa kanyang mga mata. Tumango si Tala. Suot niya ang isang puting terno na kasing linaw ng kanyang konsensya. Ang kanyang maikling buhok ay dahan-dahang hinahaplos ng hangin, at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis bituin. Isang alaala ng kanyang pangalan, ang tala na hindi na muling magpapadilim. Sa kabilang bahagi ng bansa, sa loob ng malamig at madilim na selda ng New Bilibid Prison, ang isang lalaki ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Si Samuel Ortega ay hindi na ang gwapong ahente na dati ay kinahuhumalingan ng marami. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat mula sa mga away sa loob ng bilangguan, at ang kanyang mga mata ay blangko, tila nawala na ang kakayahang makakita ng liwanag. Ang bawat tunog ng bakal na rehas na sumasara ay isang paulit-ulit na paalala ng kanyang kasakiman. Wala siyang natatanggap na sulat, wala ring bumibisita. Ang tanging kasama niya ay ang multo ng isang babaeng itinapon niya sa ilalim ng araw para sa perang hindi naman naging kanya. Wala na ring balita tungkol kay Belinda. Ang sabi ng iba ay nagtatago ito sa malalayong probinsya, laging tumitingin sa likuran dahil sa takot sa mga naniningil ng utang na hindi kailanman natatapos. At si Doña Caridad, ang matandang reyna ng mga Ortega, ay matatagpuan na ngayon sa isang pampublikong institusyon
Para sa mga may sakit sa isip, palagi siyang nakaupo sa ilalim ng isang puno sa bakuran, pilit na nag-aabot ng kamay sa hangin habang sumisigaw ng utang na loob. Ang bahay ko, ang titulo ko. Ang kanyang tinig ay tinatangay lamang ng hangin, walang nakikinig, walang nagmamalasakit. Bumalik si Tala sa kalsada kung saan dating nakatayo ang bahay ng mga Ortega. Ang lahat ng pader ay wala na. Napalitan ng isang maliit na parke na puno ng mga puno ng nara at mga bench para sa mga matatanda. Ngunit sa dulo ng parke, nanatili ang puno ng nangka. Dahan-dahang lumapit si Tala sa puno. Hinawakan niya ang magaspang nitong balat. Wala na ang malagkit na dagta, wala na ang sakit. Ang puno ay hitik sa mga bagong usbong na dahon, malago at nagbibigay ng silong sa mga batang naglalaro sa ilalim nito. Ang sakit ay naging lakas at ang dilim ay naging liwanag. Bulong ni Tala sa kanyang sarili. Lumapit ang kanyang ama, si Don Teodoro, at inakbayan siya. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng ito, Trinidad? Tumingin si Tala sa itaas, sa langit na kasing asul ng dagat. Matagal ko na silang iniwan, Daddy. Ang nakikita mo ngayon ay hindi na ang biktima ng mga Ortega. Ito ang babaeng binuo ng sarili niyang apoy. Sumakay si Tala sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ito palayo, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang puno ng nangka sa side mirror. Ang anino nito ay hindi na nakakatakot. Ito ay isa na lamang piping saksi sa isang kwentong natapos na sa katarungan. Ang kanyang buhay ay hindi nasusukatin ng pag-ibig ng isang lalaki, kundi ng laki ng kanyang sariling puso at ang lalim ng kanyang pagbangon. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ramdam ni Tala ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang hiya ay napalitan ng dangal at ang gigil ay naging kapayapaan. Ang huling sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang gintong ningning na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang kwento ng nanggigigil na nangka ay tapos na, ngunit ang kwento ni Trinidad Valderrama ay nagsisimula pa lamang. Laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga titulo ng lupa o sa mga brilyante sa leeg, kundi sa katatagan ng isang kaluluwang marunong tumayo matapos itong yurakan ng tadhana.